ang aklat ng propetang si Malakyas. Nabuhay siya mga 100 taon matapos makabalik ang mga Israelita mula sa pagkabihag sa kanila sa Babylonia. Ang mensahe niya ay para sa mga nakatira sa Jerusalem na medyo matagal na. Muling naitayo ang templo kailan lang, pero hindi maayos ang ilang bagay. Maaalala mo ang mga kwento mula kina Ezra at Nehemias. Nang nakabalik ang mga Israelita mula sa pagkabihag, buhay na buhay ang pag-asa. Babalik sila at aayusin ulit ang kanilang buhay at ang templo. Magkakatotoo ang lahat ng magagandang pangako ng mga propeta. Darating ang Mesiyas at itatatag ang kaharian ng Diyos sa pinag-isang Israel at sa mga bansa at magkakaroon ng katarungan at kapayapaan para sa lahat. Pero hindi yun nangyari. Lumalabas na ang mga Israelitang bumalik at tumira sa lungsod ay mga taksil sa Diyos, kagaya ng kanilang mga ninuno. Kaya lumaganap ang kahirapan at pang-aabuso. Dahil kay Malakyas, malalaman natin kung gaano kasama ang bagong henerasyong ito. Nakadisenyo ang libro na serye ng mga pagtatalo. Karamihan sa mga seksyon ay nagsisimula sa pahayag ng Diyos tungkol sa isang bagay, isang reklamo o akusasyon, at hindi sa asang-ayon ng Israel o itatanggi ang pahayag ng Diyos. Tapos sasagot ang Diyos at magbibigay ng huling salita. 6 na beses itong nangyari. Sa unang 3 pagtatalo, ibinunyag ng Diyos ang korupsyon ng Israel at sa huling 3 pagtatalo, binasag niya ang kanilang kasamaan. Ang pinakamapapansin sa lahat ng pagtatalong ito ay hindi nagbunga ng tunay na pagbabago ang pagkabihag sa mga tao. Matigas pa rin ang puso ng Israel, gaya noon. Sa unang pagtatalo, inihayag ng Diyos na mahal pa rin niya ang bayan na nakipagkasundo sa kanya, kahit pa ilang beses silang nagkamali. Magaspang ang naging pagtutol ng Israel. Paano mo ipinakita sa amin na mahal mo kami? Kaya ipinaalala sa kanila ng Diyos. Pinili niya ang pamilya ni Jacob, ang kanilang ninuno, para tumanggap ng mga pangako ng Diyos sa kasunduan. Imbis na si Iso, ang kanyang kapatid, at ang pamilya na nagmula sa kanya, na sa paglipas ng panahon ay nasira. Maaalala mo ang mga kwento mula sa Genesis at sa aklat ni Obadias. Kaya mula mismo sa unang sagutan na ito, makikita ang Israel na mapaghinala. Ayaw maniwala sa pag-ibig at katapatan ng Diyos. Sa pangalawang pagtatalo, ipinakita ang problema sa ikalawang templo ng Israel. Inakusahan ng Diyos ang mga tao, hinahamak siya at nilalapastangan nila ang templo. Nagprotesta naman ang mga tao. Paano ka namin hinamak? Kaya sumagot ang Diyos at binanggit ang mga nakakahiyang mga alay nila, iyong mga pangit at may sakit na hayop. Makikita dito na wala silang respeto at di nila ginagalang ang Diyos. Pero hindi lang ang mga tao, pati na rin ang mga pari na nagpapatakbo sa templo. Hindi lang nila hinahayaan kundi kasama din sila sa mga masasamang klase ng pagsambang ito. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, napatunayan ang bayan ng Diyos na nagtaksil sa pananampalataya. Sa pangatlong sagutan, inakusahan ng Diyos ang mga lalaking Israelita na nagtataksil sa kanya at sa kanilang asawa na siyempre itatanggi nila. Ibinunyag ng Diyos ang masamang kombinasyon ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at pakikipaghiwalay. May mga lalaking Israelita na nag-aasawa ng mga babaeng hindi Israelita at gagayahin nila ang pagsamba ng kanilang asawa sa mga Diyos ng ninuno nila sa loob ng mga bahay nila. Maaalala ang kwento sa Nehemias Kabanata 13. Iniugnay ito ni Malakyas sa ginagawa ng mga kalalakihan na pakikipaghiwalay sa kanilang mga asawa, pero walang matinong dahilan. At ayos lang ang lahat ng ito sa mga tao. Kaya sinabi ni Malakyas, hindi, pagtataksil ito sa kasunduan niyo sa Diyos. Nagpatuloy si Malakyas sa ikalawang set ng mga pagtatalo. Pinuna niya ang pagrerebelde ng Israel. Nagsimula ang ika-4 na sagutan sa pag-akusa ng mga Israelita sa Diyos ng pagpapabaya. Sinabi nila, nasaan ang Diyos ng katarungan? Laganap ang korupsyon at pang-aabuso pero walang ginagawa ang Diyos.
Kaya sumagot ang Diyos at sinabing ipapadala niya ang kanyang lingkod. Ihahanda niya ang mga tao para sa personal na pagbabalik ng Diyos sa araw ng Panginoon. Darating siya na parang apoy na lilinis sa kanyang bayan. Aalisin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, sexual na imoralidad, at kawalan ng katarungan. Pag nangyari ito, ang mga tapat lang na nakaligtas ang magiging bayan niya. Sa ikalimang sagutan, tinawag ng Diyos ang mga tao na bumalik sa Kanya at sinabi ng mga ito, paano kami babalik? Kaya pinuntirya ng Diyos ang pagiging makasarili nila. Ipinakita niya na tumigil na ang mga tao sa pagbibigay sa templo ng ikapu ng kanilang kinita. Ang ibig sabihin ng salitang ikapu ay ikasampu. Kinukuha ito sa halaga ng kanilang kinita o ani kada taon. Dapat itong ibigay ng mga Israelita para suportahan ang templo at ang mga pari nito. Makikitang regular na ginagawa ito sa iba't ibang lugar sa Torah. Mula kay Malakyas at sa aklat ni Nehemias, malalaman natin na pinapabayaan ng mga tao ang responsibilidad na ito. Kaya nasira ang templo. Kaya sinisita sila ngayon ng Diyos. Sinabi niyang gusto niya silang pagpalain at maging masagana. Pero dapat maging tapat sila. Sa huling pagtatalo, inakusahan ng mga tao ang Diyos at sinabing walang kwenta ang maglingkod sa Kanya. Nakikita nilang gumaganda ang buhay ng masasama at mayayabang pero walang ginagawa ang Diyos. Sa unang pagkakataon sa aklat, hindi talumpati ang naging sagot ng Diyos. Nagkwento siya tungkol sa mga nakaligtas na tapat sa Israel. Sila ang mga taong may takot sa Panginoon. Masaya silang nagsasama-sama para pag-usapan kung paano nila pagsisilbihan at sasambahin ng Diyos. Kaya inutos ng Diyos na sumulat ng isang scroll na mga alaala para sa mga taong ito. Para tuwing babasahin nila ang scroll, maaalala nila ang katangian at ang mga pangako ng Diyos. Pinag-iisipang mabuti ni Malakyas dito ang mga kasulatan bilang banal na regalo ng Diyos. Tinuturo nila sa atin ang nakaraan para maalala ang mga ginawa ng Diyos. Ito din ang nagpapatibay ng katapatan at pag-asa para sa hinaharap. Dadalhin tayo nito sa konklusyon ng aklat. Ipagpapatuloy dito ang paglalarawan mula sa pang-apat na sagutan tungkol sa paparating na araw ng Panginoon. Pero mas palalawakin pa niya. Sinabi ng Diyos na nagset siya ng araw ng paglilinis at paghatol. Tutupukin sa araw na yon ang masasama mula sa kanyang bayan. Pero ang idinagdag sa konklusyon ay ang kinabukasan ng mga tapat na nakaligtas. Para sa kanila, ang araw ng Panginoon ay hindi nakakatakot na banta. Dahil dito, pwede silang magsaya. Katulad ito ng sinag ng sumisikat na araw. Nagpapagaling, nagbibigay ng buhay at pag-asa para sa hinaharap. Kaya magtatapos na ang mga pagtatalo sa libro ni Malakyas. Pero may higit pang laman ang aklat na ito. Ang huling 3 talata ay hindi kasama sa mga sagutan. Sa katunayan, parang appendix sa dulo ng libro ang mga ito. Dito nagtatapos hindi lang ang aklat ni Malakyas, kundi ang buong koleksyon ng Torah at ng mga propeta. Una, iniimbitahan ang bumabasa ng aklat na alalahanin ng kautusan o ang Torah ng lingkod ko na si Moses. Binabalikan nito ang kwento at mga kautusan sa kasunduan na makikita mo sa unang 5 libro ng Biblia. Pagkatapos ay maririnig natin ang buong mensahe ng mga propeta. Ipapadala ko ang propetang si Elias bago dumating ang araw ng Panginoon. Muli niyang bubuhayin ang puso ng bayan ng Diyos. Kaya makikita sa konklusyon na ito ang buong mensahe ng Torah at ng mga propeta bilang pinag-isang kwento na tumutukoy sa hinaharap. Niligtas ng Diyos ang Israel. At pagkatapos, nagtaksil sila sa Kanya, nagrebelde at matigas ang kanilang puso. Sinusuway ang mga kautusan ng Torah. Pero inaasahan sa mga banal na kasulatan ang paparating na araw kapag ipapadala ng Diyos ang bagong propeta, isang Moses, isang bagong Elias, na magbabangon sa bayan ng Diyos at pagagalingin ang matigas nilang puso. Maaalala mo ang lahat ng pangako mula sa Deuteronomio,
Jeremias at Ezekiel. Kaya ipinapakita sa pangwakas na appendix na ito ang mga kasulatan bilang regalo ng Diyos na dapat basahin, pag-isipang mabuti, at ipanalangin. Pinapahayag ng mga ito ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng tao, tungkol sa ating pagiging makasarili at ang ating kasalanan. Pero ipinamamalita din ng mga ito ang pangako ng Diyos na balang araw. Ipapadala niya ang kanyang lingkod na magpapakita ng personal para talunin ng kasamaan. Ibangon muli ang kanyang bayan at dalhin ang kanyang nagpapagaling na katarungan. At tungkol sa pag-asang ito sa hinaharap, ang pinakamensahe ni Malakias, kasama din ng Torah at ang mga propeta.